What's up mga kawili boy? Dito mo lang sa may car park sa West. Papasyahan ko lang kumasyal dito kasi malapit na ito sa may appointment ko. Guys, maraming mga photographer dito. Makita nyo yung background ko. Mga inaabangan sila dito mga rare na mga ibon. Makapansin nyo yung mga camera nila, gaganda. Bali, meron lang akong ibabahagi sa inyo mga kawili boy regarding sa tanong ng ating kababayan patungkol sa pagkuha ng NC2 and pag-gaining experience. So mamaya i-discuss ko sa inyo yan mga kabayan para magkaroon na rin kayo ng idea, especially sa mga wala pang karanasan at sa mga nagbabalak kumuha ng NC2 training certificate. Pupwesto lang muna ako doon mga kawili boy. Grabe mga kawili boy, maganda ng mga camera nila oh. What's up mga kawili boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. That's my name. What's up mga kawili boy? Isang pinagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas and to all OFW and job seekers all over the world. Meron pala tayong kababayan na nagtanong regarding wala pa siyang karanasan na sa butcher and gusto niya kumuha ng NC2 training certificate. Advisable ba ito? Yes, advisable yan. Mas mainam na kumuha ka na ng NC2 training certificate kung wala ka pang experience as a butcher or meat cutter or slaughterman. Why? Dahil kung wala ka pang karanasan as a butcher, mas flexible kasi ang oras mo, lalong-lalo na kung wala ka pang commitment sa iyong trabaho bilang butcher or meat cutter. Dahil tandaan nyo mabuti kapag kukuha kayo ng NC2 training certificate, kinakailangan mong paglaanan ng oras yan. At syempre, kinakailangan mong umattend mga kabayan meron niyang maximum hours para makompleto mo ang programa. And take note as much as possible, maipasa mo dahil may assessment yan. Now, marami nagsasabi, hindi naman nagagamit ang NC2 training certificate once makaalis ka na. And hindi rin naman ito kasama sa mga requirements, especially if bound to Canada, kung mag-a-apply ka ng permanent residency. Yes, hindi nga siya kasama sa mga requirements for permanent residency. Taglay nyo naman ang karanasan o taglay nyo ang kaalaman. Especially kung ang inaral mo ay ang slaughtering operations. Tandaan nyo mabuti mga kawili boy sinasuggest ko kung kukuha kayo ng NC2 training certificate, slaughtering operations ang inyong kunin. Why? Dahil hindi mo yan makukuha or hindi mo yan ma-acquire sa mga meat shops, sa palengke, sa supermarket, sa mga hotels, restaurants. Diyan mo lang yan ma-acquire sa training school. Not unless ikaw ay nagtatrabaho sa isang slaughterhouse or sa isang meat plant. So yun, remember mga kawili boy kapag taglay mo ang kaalaman, kahit saan kayo magpunta, maaari mo itong magamit at maaari mo itong maipagmalaki mga kawili boy. Advantage pa rin kung meron kayong knowledge prior sa kung anumang skills ang meron kayo. So yun, I suggest ituloy mo ang pagkuha ng NC2 at ang may papayo ko sa iyo, slaughtering operations ang kunin mo. And then after nun, pag nakagraduate ka na, mag-gain ka kagad ng experience. Saan mo ba ito makukuha? Maaring sa palengke, sa mga supermarkets, maaring sa hotels, restaurants, o kahit saan mga establishments as long as makakapag-provide ka ng certificate of employment. So kinakailangan mo lamang maging aware sa mga agencies na applyan mo. Alamin mo kung ano yung mga hinahanap nilang mga requirements, kung may IELTS, study along the way, at dapat wala kayong criminal records, at syempre, wala dapat kayong mga health issues. So yun, I hope nakatulong sa inyo yung advice ko mga kabayan lalong-lalo na sa mga nangarap ng kapagtrabaho abroad bilang isang industrial butcher, pa Canada, Australia, New Zealand, UK, o kahit saan mang panig ng mundo. So yun mga kawili boy, as always, consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence, tiwala sa rin sa may kapal, at sa proseso mga kawili boy. Kung meron kayong mga tanungan,
ilapag nyo lamang din sa ating comment section and pakishare na rin ang video na ito para makarating na rin sa iba nating mga kabayan. Keep safe always. God bless mga ka-Wildy Boy. See you in the next video.